See ha. And then, sinabi ko sa inyo nung Tuesday is nasa critical area tayo. Still nandun pa rin tayo sa 50 MA and 200 EMA. Possible na makakita pa. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC. Ayun, kahapon wala ako, hindi ako nakapag-update dahil medyo napagod lang tayo sa trabaho. And then, paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is only educational purposes only. Gusto ko lang magbigay ng insight regarding crypto market, forex, and stock market. Bali, kahapon si Powell ay nagpakita na naman. Biglaan na FOMC. Hindi natin alam. Pero abot lang naman sa speech niya. Pero kahit ganoon ay nag-trigger ang market sa mga sinabi niya kahapon. Hindi nagustuhan ng lahat dahil 1.5 trillion ang na-wipe out sa stock market. And then, siyempre, nadamay ang crypto market dahil dun sa about sa sinabi niya. Pero may mga good news naman siya about sa crypto. Pero still, nag-trigger pa rin tayo dahil dun sa mga sinabi niya kahapon. And then, based on the chart, dito kahapon ay nagpump tayo hanggang 85 kaso pagdating nung gabi, na-reject tayo. Dun sa 50 ME natin, nagtaka 200, kaya umilalim tayo hanggang 83K. Pero para sa akin ay minirespeto lang tayong resistance. Ito lang, nirespeto lang naman niya yung itong part na to. Kaya tayo ay na-reject. Hindi naman dahil sa mga sinabi ni Powell kahapon, pero still, sa chart-wise pa rin tayo and kung ano sinasabi ng ating chart, sinasabi lang ay nirespeto lang natin ang week-to-week resistance natin. Ayun lang yun. Pero, still, possible pa rin ba mag-pump? Yes, possible pa rin dahil may babalikan pa rin tayong CME gap around 86 to 85. Then, let's see kung babasagin papuntang 88K. Pero still, sasabi ko sa inyo, possible ang playout natin ay bumagsak muna tayo. Ganyan, then bibisitahin mo na yung diagonal resistance natin. Then let's see kung malakas ang pump natin doon. Ayun lang naman yun guys. Diba sabi ko sa inyo, possible balikan natin to. Let's see ha. And then sinabi ko sa inyo nung Tuesday is nasa critical area tayo. Still nandun pa rin tayo sa 50 MA and 200 EMA. Possible na makakita pa tayo ng drop dyan ha. Kasi hanggang di tayo nakakatagos sa 200 tsaka 50, kailangan muna natin tumagos sana dyan, kaya ganito sana, then mag-dribble tayo sa taas. Yun ang gusto natin mangyari. Pero hanggat wala tayong nakikita ang ganyan, still hold nyo lang ang trade. And then sa weekly, still waiting pa rin ako balikan tong diagonal resistance natin. And then let's see, possible may pump pa rin ba? Let's see, tingnan natin. Kasi kung titignan sa chart wise, malabo eh. Pero ang nakakatakot lang ay bumalik ulit tayo pa loob ha. Then mag-dribble ulit tayo sa loob. Yun lang yung nakakatakot doon guys. And then pasok na ba tayo ng trade? Hindi pa ha. Walang papasok muna. Bakit? Kasi wala tayong nakikitang confirmation. Ano ba ang confirmation natin? Pag nagpakita na ng scene of the crime. Once na nagpakita ang scene of the crime, doon tayo papasok. And then right now, wala talaga tayong nakikita ha. Still waiting tayo. Kung sa short term, pwede nyo i-trade to. Alam nyo na yun kung paano mag-trade ng short term ha. Yung lagi ko pinapakita sa inyo, previous high and then previous low.
kukunin mo yung previous high, previous low, then waiting mo yung mababa ka sa 4H. Sa 4H, nakita mo na yung possible bounce natin, tsaka possible high. And then, hanapin mo yung possible pang balikan, yung previous candle natin. Ganyan lang ha. Alam niyo na to guys eh. Sa lahat ng lagi nakikinig sa akin, alam niyo na yun. Then, babasa 5-minute time frame. Then, nakuha na natin ang previous high, previous low, and then, let's see, then, tsaka magwe-wait ng entry. Ganun lang ha, kung gusto mag-scalping. Mag-intraday. Still, ang intraday, ang entry point is 1 minute time frame. And ngayon, sinasabi sa atin ng chart sa lower time frame. Saan ba tayo ngayon? Nasa ilalim tayo ng 200 at ng 50. Ibig sabihin, down trend to guys ha. Let's see. Possible, balikan tong area to. Then, let's see. Bago mag-bounce play. Ganun lang ha. Alam niyo na to guys. Ganun mag-trade. Then, let's see kung kakatawin. Then, balikan tong previous high natin. Kung di babalikan tong previous low. Ganun lang yun ha. And then, sa news, let's see ano meron sa news natin. Ayun nga, sabi ko sa inyo kahapon, 1.5 trillion wipe out from the US stock market. Malaki masyado yun. Then, sabi dito, sa Watcher Guru, Fed Chair Jerome Powell say crypto is becoming more mainstream and legal framework for stablecoin and good ideas. Sabihin lang dito, lumalabas ulit tayo sa mainstream media. Then, ginagawa na nila ng magandang legal framework para maging legal na ang crypto. Then, Fed Chair Powell say he thinks there will be looser of bank rules on crypto. Matagal na yon. Kasi ang wala pa rin tayo about sa rules about sa crypto, lalo sa bangko. And US federal debt is not an unsustainable level. Ito, kaya siguro natakot ang market dahil dyan. Then, Powell say market will probably see continued volatility. Matagal na yan. Maging yung tandaan once nagsalita si Trump at si Powell, expected nyo na yan na may volatility mangyari. Bakit? Alam nyo na yun guys. Dahil, kaya sila naging more powerful about sa mga ganyan dahil parehas sila ang active sa social media. Lalo si Trump, active sa X. Once isang tweet lang ni Trump, napapagalaw niya ang market. And then, si Powell naman mahilig mag-live. Alam nyo na yun, lagi nagla-live yan. Kunting sabihin lang niya, nagka-crash na ang market katulad kahapon. Nag-ano lang siya, speech lang. Wala naman talagang walang schedule sa ating forex schedule. Walang schedule pero bigla lang siya lumabas. Dahil powerful sila dahil saan? Kanilang social media. Powell say the job market is really good place. Then, wala naman masyado to. Hindi naman masyado to ano sana. Then, ito yung gusto ko sinabi ni Trump ngayong araw. President Trump say Fed Chair Jerome Powell termination cannot come fast enough. Gusto na matagal na niya gusto itong tanggalin si Powell. Pero alam ko before siya rin nagpaupo dyan Pero still, ewan ko ba't sila nag-aaway. Dahil siguro sa political agenda lang to siguro guys. Pero kung pipiliin ko, mas sanay na to si Powell Mas marami siyang experience about sa recession, inflation. Alam na niya yan. 2008, alam ko siya rin yung chair nun Then, President Trump say USA is getting rich on tariff. Siyempre, ang laki ba naman binataw nilang tariff Hindi ba sila yaman dyan? At least alam na natin yung isang reason guys. Sinabi na niya yun ng kanilang mga bata na kaya daw napalaki ng tariff sa mga ibang bansa, nagbibigay ng tariff dahil pambibili nila yung ng Bitcoin. And then, based on the coin glass, mamaya, let's see Expected nyo na mamaya atawin tong ilalim. Let's see kung mag-play out yung ating quick update lang. Ayun lang.
Let's see kung magpa-payout to. Baka mag-downtrend. Let's see, baka magpasok ako ng entry ngayon. Sayang to. Possible, pasukan ko tong entry na to. Let's see. Okay, guys. Ayun lang, ganun lang mag-trade ha. Alam nyo na yun. Ayun na, wala masyadong update dahil waiting pa tayo sa magiging news pa. Still waiting for confirmation. Ayun lang, paalala ko lang ha, yung inyong trade, wag masyadong mataas ang leverage, yung margin, laging i-check. Wag over leverage guys. Tapos yung position sizing, laging i-check bago mag-trade para hindi ma-liquidate. Ayun lang. Always remember guys, trend is your friend. Bye bye.